Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ni Virgo, we have the Lover's Energy. So, Virgo, maaari na ngayon, baka kung single ka pa, baka ngayon magkaka-love life ka na, no? For those of you who are in a relationship na siguro ngayon, mas magiging ano kayo, mas marirealize ninyo na you are definitely made for each other. Diba? Yung parang siguro yung person mo, nakasama mo na sa ngayon, maaaring ma-realize mo na siya na nga yung inyong eternal love. Siya na nga yung twin flame mo, ganun, no? So, kaya mas ano kayo, mas magiging closer kayo sa bawat isa, mas magiging romantic, mas magiging maganda ang inyong relationship, yung ganun. So what else? We have Nine of Wands. Si Nine of Wands, this could be boundaries, no, Virgo. Po pwede na sobrang bait mo siguro, kaya po pwedeng naaabuso ka ng ibang tao na nasa paligid mo. So this could be a reminder para sa inyo na it's about time na for you to set your healthy personal boundaries. You know, maaaring ito na yung ano ninyo, ito na yung ang tawag dito, opportunity ninyo na alam mo yun, i-claim ninyo kung ano talaga yung worth ninyo. Ma-recognize ninyo kung ano yung self-worth ninyo, yung ganun. At gawa na ninyo ng paraan para respetuhin din yan, no, ng ibang tao uh, by making your or setting your healthy personal boundaries. Kasi po pwede kang iba nawawalan na ng respeto sa'yo dahil sa sobrang bait mo. Ba akala nila okay lang kung anong gawin nila, ano sabihin nila sa'yo, akala nila okay lang yan sa'yo, 'di ba? Because maybe you're not saying anything. Kaya ngayon, no, this is about boundaries. This is about time na for you to set your healthy personal boundaries and let the people know around you of their limitations. At kapag nagsiset ka din ng boundaries, that is also going to help your relationship to be stronger. Kasi kapag alam na din ng mga tao sa paligid mo yung limitations nila, 'di ba? Mas magde-develop diyan yung love, respect, paggalang, 'di ba? Hindi lang sa iyo kundi ikaw din sa kanila. So in a way, mas yung nagrerespetuhan kayo so that can help the relationship mo with them to be stronger, 'di ba? So what else? We have Queen of Cups. Ayan. So feeling ko dito there is someone maaring yung mom mo, puwedeng in-law mo, very close ka sa kanya, puwedeng gano'n, na lagi ka niyang suportado, 'no? You have that loved one, 'no, around you. Pupuwedeng yung mom mo nga, grandma mo, auntie mo, mga ganyan, in-law mo na very supportive of you. Lagi silang nandiya-diyan or lagi siyang nandiya-diyan sa tabi mo, lagi siyang nandiya-diyan para, suportahan ka, palakasin ang loob mo, tulungan ka, mga ganyan, 'no? Or this could be a reminder para sa inyo na pay attention ka, no, sa inyong intuition, pay attention ka sa mga intuitive messages and nudges na nakukuha mo, napipick up mo. Kasi isa ngayon, you are going to be extra sensitive, you will be extra intuitive, malakas ang inyong radar, kaya mapipick up mo sa ngayon yung mga mapipick up mo sa ngayon yung mga mensahe ng universe para sa iyo, no, ng mas mabilis, mas malakas ngayon ang inyong antena, kumbaga, yung inyong receptivity. So, by the way, maraming salamat for subscribing and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo.
And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba na video kung gusto ninyo na mag-join sa membership. Okay? Salamat po. So, we have main female. Ayan. So, Virgo. Si main female, this could be you or this could be someone na malapit sa puso mo or this could be someone na magkakaroon kayo ng mahalagang pag-uusap. There could be a stronger connection between you and this person. For others of you, baka ito yung jowa mo, 'di ba? Yung female person na 'to, baka ito yung girlfriend mo, puwedeng gano'n, 'no? At meron kayong mga mahalagang pag-uusapan. So, we have this pair. Ang iba siguro sa inyo nawalan ng trabaho kaya merong not hiring. Kasi baka nag-a-apply kayo ng bagong trabaho, naghahanap kayo ng bagong employer, puwedeng gano'n ano. And baka nawawalan na ng pag-asa, na paghihinaan ng loob ang iba sa inyo. Pero alam mo, tignan mo yung iyong sitwasyon. If you are going to continue to feel down, 'di ba? Sa tingin mo ba mas makakahanap ka ng trabaho kapagka ganyan? Siyempre hindi, 'di ba? Kaya mas magandang project positivity. You know, despite sa inyong pinagdadaanan sa ngayon, project positivity, transmute that negative thoughts, feelings, and emotions na nararamdaman mo into something positive. Para na, ang lumapit sa iyo, positibo at magagandang bagay, positibo at magagandang sitwasyon. Kasi always remember na yung negative feelings mo, negative emotions and thoughts, hindi yan mag attract ng positive na sitwasyon, no? Or mga positibong bagay. Kasi 'di ba nga, the law of attraction is always at play. At kung anong klaseng energy ang ilalabas mo sa sarili mo, ganun din ang imamatch ng universe. Kaya kung negative ang pinoproject mo, syempre ang dadating negative din, 'di ba? Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Okay? Think positive, feel positive, and magtiwala ka sa universe na hindi ka niya papabayaan. Okay? Kaya kailangan mong gumawa ng paraan, mag-ano ka pa, magsikap pa, magtiyaga pa, at isipin mo kung ano pa yung pwede mong gawin to solve your problem. 'Di ba? So, pupunta tayo sa dapat lagi lang positibo. Kasi kahit ano man yung problemang pinagdadaanan ng kahit sino man sa atin, there's always a solution to it. Diba? There's always a solution to any problem. Kailangan lang hanapin natin yon. Kailangan lang na isipin natin kung ano ang magagawa natin para mahanap natin yung solusyon. Okay? Kasi if you're going to dwell on the problem itself, tignan mo, mas lalo pang dadami yan. Tignan mo, mas lalo pang magmamagnify yan. Pero kung isipin mo solution na, makakapag-isip ka, meron kang magagawa, 'di ba, para mabago ang inyong situation for the better. Okay? So, we have judication. Baka ang iba sa inyo, meron dalawang tao dito. Baka merong consultations, no? For some of you, hindi ito para sa lahat, So, just take as it resonates. Baka ang iba sa inyo dito, nagkukonsulta sa abogado, sa judge, ganyan. Kasi baka meron kayong planong mag-file ng divorce or annulment, no? Or mag ang tawag dito, magse-separation, 'di ba, legal separation, ganyan. Baka meron kayong konsultang ginagawa, 'no? Kung ano yung magiging impact nito sa mga properties ninyo, ano mangyayari sa mga bata, custody, mga ganyan. So, siguro meron kayong mga kinukonsulta. Or baka ang iba sa inyo po puwedeng nakapag-file na talaga, baka undergoing na yung divorce and annulment, 'di ba? Baka nasa korte na talaga. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.